according sa Pag-asa, nitong June 4, yung nakalipas na linggo lang, yung El Nino phenomenon ay nagtapos na. So, ang indicator daw na nagtapos na yung El Nino phenomenon ay yung dami ng mga pag-uulan, yung dami ng rainfall. Kaya last week, in-announce na nila bilang sila yung department ng weather, ay sinabi nila tapos na ang panahon ng El Nino. Yung unang bagyo na pumasok sa bansa natin ay si Bagyong Aghon na alam namin at alam na alam natin. Nagkaroon siya ng 9 landfalls nitong dulo ng months ng May. Nung summer, nananalangin kami na umulan. Nung nandun na yung Bagyong Aghon, nanalangin kami, tumigil na yung ulan. So, may mga kinoconsider tayo na blessings previously, pero sa ibang mga panahon ay may tuturing natin na sumpa. May tuturing natin na matuturing natin na punishment. Hinihiling na umulan, hinihiling naman ay tumigil na umulan. Pero alam nyo, this is especially true sa panahon nila Noah. In the contemporaries of Noah, there is a rain like no other. There is a storm like no other. There is a flood like no other. At dito, nakita natin sa panahon nila Noah na hindi lang ito localized storm, hindi lang ito localized flood, kung hindi binaha ang buong mundo. Pero ano ba ang dahilan? Bakit pinabaha ng Diyos ang buong mundo sa panahon nila Noe? Kaya tumayo po tayo, babasahin natin ang passage natin na panggagalingan ng ating pangangaral. Basahin natin ang Genesis chapter 6. Genesis chapter 6. Basahin natin mula verse 5 hanggang verse 8. Genesis chapter 6, verse 5 hanggang verse 8. Tapos babasahin ko rin yung 11 at 12. Ito ang banal na salita ng Panginoon. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Verse 6, and the Lord regretted that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. So the Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Yan yung tuloy ko sa 11 at 12. Now the earth was corrupt in God's sight, and the earth was filled with violence. And God saw the earth, and behold, it was corrupt. For all flesh had corrupted their ways on the earth. Ito ang salita ng Panginoon. Makaupo na po tayo. So, tumigil muna ako sa series ng Books of the Bible. Yung susunod ay Joshua. So, ito yung independent sermon. At dito sa passage na nakita natin, binasa natin, nagkwento si Moses. Ito ay sulat ni Moses. Ang first 5 books ng Bible ay sinulat ni Moises at kinikwento ni Moises kung ano yung naging obserbasyon ng Diyos sa mundo nung panahon nila. At nakita rin ni Moises, kinuwento ni Moises kung paano ang trato ng Diyos sa mga tao sa panahon nila. At anong nakita ng Diyos during their time? It was great evil. Sobrang sama ng mga tao nung tumingin ng Diyos sa panahon nila Noah. Ito yung sinabi sa verse 5. Tapos binasa natin sa verse 11 at verse 12. Sabi sa verse 5, every intention of the thoughts of the heart was only evil continually. Wala silang ibang iniisip, walang ibang dumadali sa mga isipan nila kung hindi puro kasamaan. May dalawang description tungkol sa kasalanan sa panahon nila. There are 2 descriptives. Unang description, it was inward.
Ang sinabi dun sa verse 5 na uri ng kasalanan nila, ito ay kasalanan ng intention. Intention of the thoughts of his heart. Bago sabihin sa verse 11 na violent sila, sa verse 5, sinabi muna kung saan galing yung nakita ng Diyos na kasalanan nila. This sin is inward, in the intentions of the thoughts of his heart. Pag sinabing puso sa Bible, ibig sabihin nito yung lahat ng faculties ng kaluluwa. Pag sinabing puso sa Bible, kasama dyan kung paano mag-isip, paano humatol, ano yung perspektibo, sa usapin ng imahinasyon, sa usapin ng motibasyon, usapin ng intensyon. Lahat ng inward, ng faculties ng soul, yan ang tinuturing sa Bible pag sinabing heart. At ang description dito sa verse 5 ng Genesis 6 ay puro kasalanan daw yung nasa loob ng puso ng tao. Yun yung unang description sa kasalanan, nasa puso. Pangalawang description sa kasalanan sa panahon nila, ito daw ay continually. Ibig sabihin, repetitively. Hindi lang sila nagkasala sa puso nila isang beses, hindi lang once a week, hindi lang once a month, hindi seasonal, hindi occasional, yung pagkakasala nila sa puso nila, ang sinabi, continually, tuloy-tuloy. Palagian, it's repetitive. Ibig sabihin, yung pagiging makasalanan sa puso ay habitual. Ibig sabihin, pinapatungkulan nito yung duration. How was the duration of their sinning? It's continual. At yung nangyari sa panahon nila Moises na nakita ng Diyos, we believe that is a timeless truth. It's still happening today. What is true in their generation is still true in our generation. Dahil tayo ay mga anak ni Adan naturally. Sila ay anak ni Adan, kung saan pumasok ang kasalanan. At ganon din tayo, anak tayo ni Adan. Ito yung theology ni Moses, the theology of the heart according to Moses. Because we are under Adam, we have minds sinning without stopping. Kaya pag nakakabasa tayo ng mga biblical preachers, biblical authors sa kasaysayan, hindi natin sasabihin na masyado silang exaggerated. Kapag pinapakita nila kung gaano kaitim, kasama, ka-corrupted, yung puso ng mga tao, pwedeng sabihin natin, napaka-exage naman ng mga description na yan. Hindi naman tayo ganyang kasama. Hindi. Yan ang mismong description ng scripture. For example, si George Whitefield, sabi niya, even our holiest thoughts are tinctured with sin and in need of the mediator. Kahit ba yung pinakabanal nating pag-iisip ay may kasalanan na maging yon ay nangangailangan ng pagtubos ng tagapagligtas. Exage ba yon? OA ba masyado si Whitefield? No, he's not. Ganon din yung sinasabi ng mga Puritan that even our best prayers ay may bahid ng mga kasalanan natin. In our contemporary, si Paul Washer, doon sumikat na mga sermon niya dahil lang sabi niya, hindi daw ang issue ay dahil nagkakasala tayo, kung hindi ang issue ay wala tayong ibang ginawa kundi magkasala. We have done nothing but sin, and sin, and sin, and sin. Every day of our lives, we have done nothing but sin. OA ba yun? Exage ba yun? No. Yun ang sinabi mismo ng Genesis chapter 6 verse 5. Kung ano yung true sa panahon nilang contemporaries ni Noah, it is still true in our generation. Nung nakita ng Diyos ang creation after niya maglikha, sinabi niya, it was good. Nung nilikha niya ang tao, it was very good. Pero ilang chapters later,
Pagdating ng chapter 6, tinignan ng Diyos yung mga tao. Nasabi ba ng Diyos, it was good? No. Nung nakita niya, it was very bad. Bakit? Dahil pumasok na ang kasalanan sa sanlibutan. Pumasok na ang kasalanan, nalaglag na ang buong sansinukob sa tinatawag natin na korupsyon ng kasalanan. At yung tinuturing natin at dinedescribe natin na inward repetitive sins, yan ay nakikita ng Diyos. At yan ay hinahatulan ng Diyos. Pero yan din ay tinatawagan ng Diyos para sa kaligtasan. Aalala nyo, kaya sinabi sa verse 8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Grabe yung description. Masama, paparusahan ng Diyos, but verse 8. May isa nakatagpo ng biyaya ng Diyos. May gagamitin. May maliligtas. May gagawa ng arko. May magsusurvive doon sa worldwide na baha na paggunaw ng Diyos sa lahat ng mga may hininga. Therefore, this is our message for this afternoon. Ang bawat puso ay nagkakasala ng walang humpay na nakikita, hinahatulan, at tinatawagan ng Diyos sa kaligtasan. Every heart sinning without ceasing, which God sees, judges, and calls to salvation. What they are before the flood is who we are before the judgment day. Kung sino sila bago yung unang patak ng ulan, tayo rin yun. Mga kaibigan, tayo rin yun. Bago yung pagdating ng pinal na hatol ng Diyos, we are on the same condition. And I would argue, yun pa yung nililitrato nun. Kaya pinangyari ng Diyos sa kasaysayan, kasi yan yung ultimate plan mismo ng Diyos. Para ipakita sa atin na ganun tayo. Kaya itong mensahe na to ay grace. This is grace for us. Because it exposes our sins, we become aware sa consequences ng kasalanan, and we also get invited in the ark of salvation. Kaya una, titignan natin sa mensahe natin na ito, God as the eyewitness. And number 2, God as the executioner. Sa tuloy-tuloy na pagkakasala natin sa panloob, sino ang Diyos? Who is God? Number 1, He is the God who sees. Siya yung nakakakita. At pangalawa, He is the God who punishes. Siya yung nag-execute. Siya yung punisher ng mga kasalanan na nakikita niya na tuloy-tuloy. So una, ang Diyos ang testigo. Dun sa verse 5, nakafocus tayo sa verse 5, no? Pinakita ni Moises sa mga mambabasa na nakikita ng Diyos yung kasalanan sa panahon ni Noah. At hindi lang niya nakita yung mga general sins, yung binasa natin sa verse 11 at 12. Kasi verse 11 at 12, pinakita kung ano yung ginagawa nila, violence. Sobrang sama. Kung siguro, kung compare mo sa panahon natin, sobrang violent nila. Kaya sila pinuksa, inubos mismo ng Diyos. Palagi kami nanonood ng balita sa bahay, kada kumakain kami, lunch at dinner, nakabukas yung balitang hali sa 24 oras. Halos palagi, ang nasa balita, puro patayan, puro binaril. Parang walang humpay, pinagsasaksak. Tuloy-tuloy. Pero isipin nyo, sa panahon nila, perhaps mas grabe. Mas grabe yung violence. Verse 11 at verse 12. Pero, hindi yung unang binanggit. Ang unang binanggit ay yung verse 5. At dun sa verse 5 sinabi, ang nakikita ng Diyos ay yung puso nila. Na walang humpay, tuloy-tuloy na nagkakasala. You see, these sins are hidden in their minds. These sins are hidden in the privacy of their hearts. But God sees them. Nakikita ng Diyos yung mga pribadong kasalanan sa loob ng isipan nila. Lahat sila.
Nothing is private before God. God is the live eyewitness of the non-stop sins within the heart. Ang Diyos ang taga-subaybay sa walang tigil na pagkakasala ng bawat puso. We know the nature of God. Alam natin kung ano ang kalikasan ng Diyos. Anong isa sa mga kalikasan ng Diyos ay omniscient. Anong ibig sabihin ng omniscience? Alam niya ang lahat ng bagay. Wala siyang hindi alam. At yung kaalaman ng Diyos ay hindi kaalaman ng mga trivia lang. Yung kaalaman niya ay hindi surface level knowledge. Ang kaalaman ng Diyos ay yung pag-intindi niya sa pinakamalalim na mga bagay, maging sa puso ng tao. Nakikita niya yung sa pinakakaibuturan ng intensyon at isipan ng mga tao. Sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ito yung sabi, "The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it?" Ganyan yung description ni Jeremiah. Sabi ni Jeremiah, ang puso daw ng tao ay sobrang sama, sobrang mapanlinlang. At yun, naging tanong niya sa dulo, who can understand? Sinong makakaintindi sa sobrang kasamaan ng puso? At sinagot yan ng teksto natin. Sinagot yan ng Genesis 6:5. Sinong nakakaintindi sa sobrang kasamaan ng puso? Diyos. Sinong nakakakita sa hindi natin kayang makita na grabing tuloy-tuloy na kasamaan ng imahinasyon at isipan at paghatol? Walang iba kung hindi ang Diyos. God knows the deep things, even the deepest things of our hearts. Yung ibang mga CCTV, kinoconsider yan na parang walang halaga. Dahil yung ibang CCTV, kung hindi blurred, wala namang memory card. Hindi mo naka-record. Hindi ganyan si Yahweh. Hindi ganyan ang Diyos. Sa harapan ng Diyos, ang makasalanang isipan natin ay sobrang linaw. Sobrang linaw nung kasalanan natin sa mga mata niya. Hindi ito malabo. At kitang-kita niya yun. Nanonood siya. Kaya si Pedro at si Judas, hindi nila kayang itago ang kasalanan nila sa Diyos. Si Pablo at si Demas, hindi nila pwedeng itago yung kasalanan nila sa harapan ng Diyos. Si Saul at si David, hindi nila pwedeng itago ang kasalanan nila sa harapan ng Diyos. Si Adan at si Eva, hindi nila pwedeng itago ang kasalanan nila sa harapan ng Panginoon. We cannot demand God to stop looking at us. Before God, not a single heart can go incognito. Hindi natin pwede sabihin sa Diyos, huwag mo muna ako tignan. Huwag mo muna tignan yung nilalaman ng puso ko. Ang mga pribadong kasalanan ay publikong kasalanan sa mata ng Diyos. There is no privacy before God, the Almighty, and He is not blinking. There is not a split second na na-miss niya, na hindi niya nakita, na na-miss out niya. Hindi kumukurap ang Diyos at nakatitig siya sa bawat isa sa atin. Kaya pag nagkakasala tayo, we sin before the presence of God. We sin coram Deo. Sa harapan ng Diyos, ang lahat, bawat isa ng mga kasalanan natin, kahit nasa loob ng puso, we sin in the presence of God. And can we say na nag-improve na tayo since the day of Noah? Can we say na pagkatapos bain ng Diyos, yung panahon nila at itinira si Noah at pamilya niya, nung nagkaanak na sila at tayo na lahat yun, pwede ba nating sabihin, better kami
doon sa mga nalunod sa baha. We are better. Can we say that? And the answer is that God sees our hearts. Ang Diyos ang nakakaalam ng mga puso natin. Niisip ko nga, pwedeng sa panahon nila, meron doon na may mga magagandang reputasyon. Meron sa kanila na mga convinced na sila ay moral na tao. Meron sa mga panahon nila na iniisip nila sila ay respetado. Merong hinahangaan. Merong kumbinsido na mabuti siyang tao. Meron doon, iniisip niya, mas mabuti siya kaysa sa kapitbahay niya. But God knows their hearts. And God knows who you are. Kilala ka ng Diyos. God knows you even better than you. Alam ng Diyos ang lahat ng kasalanan mo. Alam ng Diyos ang lahat ng detalye nito. Pinapanood ng Diyos ang lahat ng isipan mo, imahinasyon mo, plano mo, at lahat ng mga ideya mo. Kaya magkaroon tayo ng constant na kamalayan na ang Diyos ay nakatingin sa atin. Para magkaroon tayo ng urge na hindi ituloy ang kasalanan o kaya naman ay pagsisihan ang mga kasalanan. That knowledge, that awareness that God is looking at us should urge us to deterrence and repentance of our sins. May mga kasalanan sa isip mo na ini-entertain mo. Tuloy-tuloy, nagpe-persist. Yun yung kasalanan na iniisip mo nakaraan, kasalanan na iniisip mo pa rin. Alam mo na ngayon, nakatingin sa iyo ang Diyos. You should repent of it. Kailangan mong pagsisihan yan, hindi mo maitatago sa Panginoon yan. Pwedeng maitago natin yan sa ibang tao, pwede mo nga itago yan sa asawa mo, kasi nasa isip mo lang eh. Pwede mo itago sa pamilya mo, pwede mong itago habang nag-church tayo, pwede mong itago dahil nasa iyo lang yan, nasa loob mo lang yan, ikaw lang nakakaalam nun, nasa isipan mo lang yung kasalanan na yan. But never think that you can hide it from God. Hindi mo maitatago yan sa harapan ng Diyos. When we think that we can sin in the dark, but remember, even darkness is not dark to God. Maging ang kadiliman ay hindi madilim sa mata ng Diyos. Kaya, kung nanonood ang Diyos, we should be watchful even of our thought life. Ang pag-iingatan natin na hindi lang yung paano tayo magsalita, ang pag-iingatan natin na hindi lang yung action natin, ang pag-iingatan natin na hindi lang yung reputasyon natin, kung paano tayo nakikita ng ibang tao, hindi lang natin iingatan yung mga panlabas. Kung nakikita ng Diyos maging yung mga puso natin, ibig sabihin, we should be watchful of our thought life. Yung buhay natin sa isipan natin. Kailangan maingat tayo sa motibo natin, maingat tayo paano tayo humatol, maingat tayo paano tayo mag-isip, maingat tayo kung paano tayo mag-imagine. Alam niyo may na kataga na isang psychological phenomenon, ang tawag doon ay the spotlight effect. Madalas nagsisimula to perhaps during teenage years. Pag dumating na yung isang tao sa buhay niya na nagti-teenager na siya, madalas nagiging totoo na to. At yung spotlight effect, yun ay isang psychological phenomenon kung saan iniisip ng isang tao na pinapansin siya ng marami. More than what is real. Akala niya palagi siyang pinapansin, akala niya palagi may nakatingin sa kanya. Akala niya lahat ng tao, siya ang iniisip, siya ang pinapansin. Kaya nagkaroon nga ng isang local research dati kung saan isang college student ang pinagsuot nila ng nakakahiyang t-shirt, embarrassing t-shirt. Pumasok siya sa classroom nila, tinanong ng mga researcher, itong taong to, tingin mo gaano karami yung nakapansin ng embarrassing t-shirt mo? Sabi niya,
50%. Tingin niya, 50% pinansin siya. Pero nung tinanong yung lahat ng estudyante, halos 25% lang ang nakapansin. Di mo pa alam kung gaano katagal pinansin yun. Bale, wala. Ito yung spotlight effect. Masyado tayong conscious. Masyado tayong conscious sa iniisip ng ibang tao tungkol sa atin. Often, hindi naman totoo yun. Masyado tayong conscious na pinapansin tayo. We might be too conscious of ourselves and too conscious of others. Pero dito sa Genesis 6:5, ang tinuturo sa atin ay hindi tayo masyadong conscious sa Diyos. Na siyang totoong nakatingin sa atin. Ang hindi natin iniisip ay kung ano yung iniisip ng Diyos. Ang hindi natin iniisip ay yung totoong nakatitig sa atin. The spotlight effect is true. Someone is watching us, but it's not men. Rather, it is God to whom we will give an account. Yung mga kasabayan ni Noah, contemporaries ni Noah, namuhay sila na parang hindi nakatingin ng Diyos. Namuhay sila. Actually, nag-preach nga si Noah eh. Hindi nila pinansin. Namuhay sila, tinuloy lang nila yung buhay nila na parang walang Diyos na nakatingin sa kanila. Kaya hindi sila nagsisi, hindi sila pumasok sa arko at namatay silang lahat. Sa baha. Alam ng Diyos ang mga puso natin at ang makakapigil sa atin sa ating pagkakasala at ang mag-uudyok sa atin na magsisi ay yung katotohanan ito. God sees us. And God sees us deeply. Very deeply. Pangalawa, hindi lang tayo nakikita ng Diyos. Ang Diyos din ang nagpaparusa. God is the executioner. Now, nung nakita ng Diyos na nagkakasala itong mga taong to, ng tuloy-tuloy, anong ginawa ng Diyos? How did God respond to this never-ending madness hidden in their minds? Ang unang naging description ni Noah na sinabi ng Diyos ay nagrepent daw ang Diyos. God was sorry. So gusto natin clarify yun ha. May mga descriptive sa Bible tungkol sa Diyos na kailangan nating maging maingat kung paano natin to i-interpret. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Sinabi yan ng Malakay. God does not change. Hindi siya nagbabago. Kaya pag sinabi ng Bible na ang Diyos ay nagre-repent, sinabi doon, He was sorry that He made man. Ang ibig lang sabihin nun, binibigyang kulay sa mga isipan natin na ayaw ng Diyos sa kasalanan. That is, yun ay lengguwahe ng condescension. Bumababa ang Diyos sa level natin sa paraan na naiintindihan natin. Hindi totoo na sa eternity ng Diyos, sa sarili niya, ay may panahon na nalungkot siya. Ganun-ganun na, masaya, malungkot. Hindi, ang Diyos ay walang hanggang sufficient sa sarili niya. Kaya pag nakakabasa tayo ng ganito, isipin natin na tinuturuan tayo ng Diyos na ayaw niya. Sobrang ayaw niya sa kasalanan na ginamit niya yung pananalita na to para maramdaman natin, maintindihan natin kung gaano niya kaayaw ang kasalanan. At gaano kaayaw ng Diyos ang kasalanan. Ginunaw niya yung buong mundo sa pamamagitan ng baha. Basa natin yan, no? Pagkatapos buuhin ni Noah yung ark, sobrang lakas ng ulan. Walang binatbat yung mga bagyo na dinanas natin noon. Kahit si Yolanda, sino pa ba yung ibang bagyo? Ondoy, yung Hurricane Katarina, kahit anong bagyo, walang binatbat dito dahil yung bagyo na binigay ng Diyos, bumaha yung buong mundo. Maging ang pinakamatataas na mga bundok ay lumubog. This is not a local flood. This is a worldwide flood. At hindi lang bumagyo, maging yung mga tubig sa ilalim ng lupa ay bumuluwak. May nakasaad dyan sa Genesis na hindi lang tubig galing sa itaas, kundi tubig galing sa ilalim ng lupa. Bumuluwak. Kaya na lubog yung buong mundo. At walang nakaligtas kung hindi si Noah, ang pamilya niya,
Meron siyang 3 anak, tapos may mga kanya-kanyang asawa. Tapos yung mga hayop na by pairs na sinama doon sa loob ng arko. Pero dito natin makita na ito yung response ng Diyos sa kasalanan in their perpetual sins in the mind, na yung paghatol ng Diyos ay totoo, na paparating. At alam natin na yung baha kila Noah ay senyales lang, totoong kasaysayan, pero senyales sa paparating na mas malala na hatol ng Diyos. Totoo, nangako ang Diyos na hindi niya nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Noahic covenant. Hindi niya nagugunawin. Kahit anong bagyo ranasin natin, makakaasa tayo. Hindi mawasak ang mundo dahil dyan. Pero, yun ay senyales na mayroong mas malaking hatol ang Diyos. Ito yung judgment day. Hahatulan niya ang lahat ng mga may buhay. Hindi ito physical na hatol lamang. Hindi ito temporal na hatol lamang. Kung hindi eternal na hatol. Sino yung hahatulan? Sila ng mga tuloy-tuloy na nagkakasala sa puso nila. Yung tuloy-tuloy na pagkakasala, parang inaasar ang Diyos. Parang hinahamon ng Diyos. Sige nga, totoo ba yan? Maghahatol ka ba talaga? That is a serious taunt. Yung puso na nagkakasala ay walang humpay na seryosong nanunuya sa tumatawag sa hatol ng may kapal. Kala ng marami, pwede silang magkasala all they want and they can escape God. Niisip nila yung mga propesiya ng paghatol ay pananakot lang. Tandaan natin, hindi nananakot ang Diyos. Siya ay nangangako. Hindi yung panakot lang. Hindi umaambal lang ang Diyos. Hindi siya katulad ng ibang mga magulang na tinatakot yung anak na papaluin, tapos di naman papaluin. No. God's promise of judgment is not a joke. It's not a threat. It's real. Sinabi ng Galatians 6:7-8, do not be deceived. God is not mocked. A man reaps what he sows, and whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Kung anong tinanim mo na paglabag sa batas ng Diyos, yan ay aanihin mo. Binigyan tayo ng Diyos ng puso para gamitin natin yan sa Kanya. Para sa Kanya. Binigyan tayo ng Diyos ng utak at isipan para gamitin natin yan para sa Kanya. Binigyan tayo ng Diyos ng kapasidad na humatol para humatol tayo ng tama. Binigyan niya tayo ng imahinasyon para gamitin natin yung imahinasyon natin sa mga pag-iisip ng mga makabuluhan at pagsunod sa kautusan. Binigyan niya tayo ng isipan, our thought life, for our thought life to be in line with His will. Pero hindi nyo nangyari. Galing sa puso, lumalabas yung lahat ng mga kasamaan, ginagamit laban mismo sa Diyos, at hindi yun makakatakas sa mga mata niya. Katulad ng hindi ito nakakatakas sa mata niya, hindi ito makakatakas sa galit niya, sa parusa niya, sa sarili lang natin. Kaya ang Diyos ang dapat magbigay ng escape, ng pagliligtas. And here comes the good news. Here comes our hope. Here comes the gospel. Here comes the evangelion, na merong mas magandang arko, mas higit na arko para sa higit na parusa ng Diyos. Yung arko na yon ay si Jesucristo. Siya ang ikalawang persona ng Diyos. There is a superior ark for the superior judgment of God. And He sent His Son to be that salvation. So merong truth na yung ark ay pumapatungkol sa church,
Pero tandaan nyo, secondary lang yon. Pangalawa lang yon. Hindi porket naging member ka ng church ay safe ka na sa hatol ng Diyos. Dahil ang unang-unang kailangan mong pasukan, ang unang-una mong kailangan magpamiyembro ka ay kay Jesus. Reflection yung iglesia. Pero hindi pwedeng magpamiyembro ka sa church nang hindi ka miyembro ni Jesus. Hindi ka pwedeng pumasok sa church nang hindi ka naman may pakikipag-isa sa Panginoong Jesus. So, ang unang-unang sinisimbolo ng arko ay si Jesus. You enter Jesus. Siya yung mas maiging arko na makakapagligtas sa worldwide na judgment ng Diyos. Alam niyo, si Noah, nag-preach siya ng righteousness at salvation. Nangaral siya habang ginagawa niya yung arko. Nakalagay yan sa 1 Peter. Sobrang bihira lang yung mga text kay Noah sa New Testament. Meron sa Matthew, meron sa Luke. Pareho lang yun na kwento. Meron sa Hebrews, 1 Peter at 2 Peter. Yun lang. Napakakonti. At dun sa Peter, sinulat ni Apostle Peter na si Noah ay nangaral. He was called the preacher of righteousness. Ibig sabihin, yung mga namatay sa baha, meron doon mga napangaralan ni Noah. At yan din ang panawagan sa atin ngayon. Tinatawag tayo sa higit na arko. Tinatawag tayo kay Hesukristo. At kay Hesukristo nandoon ang lahat ng probisyon sa buhay at pananampalataya. When we enter Christ, there we have all of our provisions for our faith and our life. Pinotektahan ng Diyos si Noah mula sa baha sa pamamagitan ng arko. Tayo naman din ay poprotektahan ng Diyos mula sa parusa ng impyerno sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kaya pag pinag-usapan natin ng ebanghelyo, hindi ito tungkol sa pangarap mo. Hindi ito tungkol sa anong pangarap mo, tutulungan ka ng Diyos dyan. Hindi ito tungkol sa pananalapi. Hindi ito tungkol sa pagyaman. Hindi ito tungkol sa paggaling sa karamdaman. Hindi ito tungkol sa mga temporal na mga gusto o kailangan natin. Ang pinapatungkulan ng ebanghelyo ay kung ano at paano tayo maliligtas sa hatol ng Diyos, sa nakikita niyang kasalanan sa atin. Ang pinakamahalagang estado na kailangan mong maintindihan ay ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos. At si Jesus ang nag-iisang pwedeng sumagip sa iyo. Sa Kanya ka lang pwedeng pumunta. Ang lahat ng mga ibang pinagkakaabalahan, hindi kanyan maliligtas sa hatol ng Diyos. And after the flood, pagkatapos ng baha, bumaba ang tubig at tumapak ang lahat ng naligtas sa isang bagong mundo na. Ganyan ang mangyayari sa kanila na kay Jesus. Pagkatapos nating lumagpas sa araw ng paghukom, bababa tayo sa isang mundo na bago na. Kung saan ang mga tatapak doon ay sila lang na mga nakay Jesus. Sila lang na mga totoong nasa loob ng arko. Sila lang na mga totoong nasa loob ng Panginoong Jesus. Kaya, kung sa labas ni Jesus walang kaligtasan, you should do everything you can to enter and remain abiding in Him. Kung hindi ka Kristiyano, alalahanin mo na ang panawagan sa loob ng arko ay isang limited time offer. Ang pagtawag ng Diyos papalapit kay Jesus ay hindi walang hanggan. May oras. May oras kung saan nagsimula si Noah at may oras dun sa unang patak ng ulan. Pagkatapos nun, tapos na. Kung hindi ka pa Kristiyano, alalahanin mo yung nangyari sa panahon nila Noah.
Sinabi sa Luke 17, Matthew 24, people were eating, drinking, marrying, and even being given in marriage up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all. Hanggang sa panahon daw na pumasok na si Noah sa arko, ang ginagawa ng mga tao, nagkakainan, nagiinuman, nagkakasalan. Hindi man masama yan, no? Hindi naman masama yung ginagawa, nagsiselebrate sila, kinakasal sila. Pero, nakaligtaan nila yung mas importante sa mga yun. Nakaligtaan nila na merong hatol ang Diyos. Nagsiselebrate, ibig sabihin successful. Kinasal, ibig sabihin masayang selebrasyon. Pero nakalimutan nila yung kaligtasan. Nakalimutan nila yung baha. Nakalimutan nila, nahaharap nga pala sila sa Diyos. Kaya ang pagtawag sa kaligtasan ay hindi unlimited. Kung kailan tinatawag tayo sa kaligtasan, kailangan sulitin natin yun at yakapin natin yun dahil sa unang patak ng ulan, tapos na. Pagsara, sumara yung arko, sumara siya. Hindi yun bumaba, nakabukas pa rin. Wala nang oportunidad. Pagbalik ni Jesus, tapos na. Kaya palaging sinasabi ng kasulatan, ngayon ang araw ng kaligtasan. Do not remain outside the ark. At sa atin, mga believers, we should remain in the ark. Sa ating mga mananampalataya, let us abide in Jesus. Tayong mga Kristiyano, dapat wag nating kagatin yung tukso na tinutokso tayo, labas ka muna dyan. Tinutokso tayo na wag ka munang maging Kristyan. Tinutokso tayo na okay sa labas ng arko. No, it's not. Sa labas ni Jesus, ang matatagpuan mo lang ay kamatayan. Ang matatagpuan mo lang ay destruction. Ang matatagpuan mo lang sa labas ni Jesus ay kondemnasyon. Kahit gaano kabulaklak yung tukso sa iyo. Sana makita ka ng Diyos na pag-asa mo ay si Jesus, ang iniibig mo ay si Jesus, at si Jesus ang pinakakayamanan mo. Kabaliktaran sana yung makita ng Diyos sa iyo sa nakita niya sa Genesis 6:5. Sana kapag tumingin ng Diyos sa puso mo, ang makikita niya is Christ continually. Sana ang makita ng Diyos sa puso mo, si Jesus ang pag-asa mo, siya lang ang kakapitan mo, siya lang ang pinakakasiyahan mo, siya ang pag-asa mo sa walang hanggan, sa iyong kaligtasan, sa iyong pamilya, sa iyong iglesia, sa mga hindi mananampalataya, sa mga mananampalataya, sa sarili mong kaluluwa, sa sarili mong kinabukasan. Sana ang makita ng Diyos, siya yung nasa puso mo. Continually. Hindi isang beses lang. One day si Christ, next day wala na. No, continually. Ganyan ka mag-a-abide kay Jesus. Na siya yung palaging nasa loob mo. Hindi lang lumalabas sa bibig na hindi galing sa puso, kundi lumalabas sa bibig dahil galing sa puso. It should be out of the abundance of your heart. Of Christ's abundance of your heart, your mouth will speak of Him. May mga tinatawag na mga doomsday preppers. Mga doomsday preppers. Ito yung mga tao na iniisip ng marami, parang paranoid. Kasi ito yung mga tao na gumagawa ng bunker. Gumagawa sila ng mga silid sa bahay nila. Nag-i-stock sila ng maraming pagkain. Yung iba doon ay nag-i-stock ng mga armas. May mga communication devices sila doon kasi inaabangan nila pag nagkagyera, safe sila. Pag nagkaroon ng global crisis, safe sila. Kapag inatake sila ng ibang bansa, meron silang tataguan. Normally, itong mga gumagawa nito ay yung mga survivor sa mga gera. O kaya naman, yung mga may kaya. Kasi hindi naman tayo, sa Pilipinas, wala masyadong ganito eh. Walang paglalagyan yung bunker mo eh. Hindi nakakasya eh. So, pero, ito yung mga tinatawag na doomsday preppers. Naghahanda sila sa mga
catastrophes, sobrang grabing mga sakuna, naghahanda sila. At may isa akong nabasa na article na ang sinabi nila ay si Noah ang original doomsday prepper. Bago pa nauso yung mga yan, si Noah ang pinakaunang naghanda sa isang pangmalawakang sakuna. At alam nyo, hindi niya ideya yon. Yun ay ideya ng Diyos. Ang Diyos ang nagsabi sa kanya na maghanda siya dahil darating yung paghatol. Yung mga kasamahan ni Noah ang hindi handa. Kaya huli na, nung naramdaman nila yung unang tatak ng ulan. According sa Hebrews 11:7, si Noah ay nanalig, may banal na takot siya sa hindi niya pa nakikita. Kaya mabuting maghanda, maka-Diyos ang paghahanda, pero ang pinakamainam na paghahanda ay yung maghanda ka sa oras na haharap ka sa Diyos. Ang pinakamainam na paghahanda, kahit gaano ka kahanda sa lahat ng pwedeng mangyari sa buhay, kung hindi ka maghahanda sa pagharap mo sa Diyos, hindi yan ang pinakamainam na paghahanda. Bilang pagtatapos, isa ito sa mga biblical na tanong palagi. Who can stand before God? Sino ang makakaharap sa Diyos? Sila ba na tuloy-tuloy na nagkakasala? Makakaharap ba sila sa Diyos? Sila ba na mga binaliwala ang arko? Makakaharap ba sila sa Diyos? Sila ba na mabubulaga dahil hindi naghanda? Makakatindig ba sila sa harapan ng Diyos? Who can stand before God? And the answer is, they who have Christ. Sino ang makakaharap sa araw ng paghatol ng may kumpiyansa at merong kasiguraduhan? Sila na nasa loob ng arko ng kaligtasan. Nung dumating ang baha, hindi nakangiti sila Noah, pero may kumpiyansa sila. Ligtas kami. Handa ka ba? Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po dahil ikaw ang nagbigay sa Panginoong Hesus bilang aming arko ng kaligtasan na dapat naming kapitan at panampalatayanan at bigyan ng buong pansin na hindi lang kami ang nasa Kanya, kundi siya rin ay nasa amin. We are in Christ and Christ is in us. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na wag baliwalain ang kasalanan sa isipan at wag baliwalain ang paparating na paghatol. At ang sagot sa lahat ng iyon ay ang binigay mong persona ng Ebanghelyo, ang aming Panginoong Hesus, na aming arko, ang aming kaligtasan. Tulungan niyo po kami na palagi ang kumapit sa Kanya at isa puso siya. Sa pangalan ng aming arko, si Jesus. Amen.